Sigla at pag-asa ay Wonder Project Aral Foundation. Alamat ng ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito, makikita naghahabol ng sinalabanos at mustasa. Nagpapatintero rin sila bawang, sibuyas, pulpo at patola. Nagtataguan sila singkamas, talong at luya. Habang nagluluksong baka, sila kamatis at kalabasa. Sinong may alam ng mga gulay na ito? Kalabasa? Alam niyo to? Talong? Sinong may alam ng talong? Kamatis. Ayan. So isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya at ang kanyang lasay sulat siyang talaga. So sabi dito, walang lasa si ampalaya. Maputlang maputla yung kanyang kulay. Dahil dito, unti-unti pumulupot ang mabalhibong inggit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at maitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay pinupulyuman niya. Alam niyo ba ang salitang balag? Ang salitang balag, ito ay, ano yung tawag sa tinutulugan natin? Sa tinitirahan ninyo? Bahay. Ang balag ay isang bahay. So sabi dito, lahat ng gulay na lumapit kay ampalaya, pinupulyuman niya. Ibig sabihin, kumbaga, pinapaalis niya. Huwag kayong lumapit sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Ilayas! Sabi niya. Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni ampalaya. Kailangan magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng mga ibang gulay. Bulong ni ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni ampalaya ang kanyang balak. Ano yung balak sa tingin niyo ni ampalaya? Masama ba yung balak niyo o maganda? Masama. Meron siyang masamang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng walang kamalay-malay na biktima. Ano yung balag? Bahay. So pumunta siya sa bahay ng mga biktimang gulay. Sinunggaban niya ang tamis ni kalabasa. Isinilip niya sa isang bayong ang asin ni kamatis. Pati na rin ang anghang ni luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni lapanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklupin niya ang dilang balat ni talong. Ano yung kulay ni talong? Lila, purple, tama. At ang lungki ang pisngi ni mustasa. Ipinasukin niya ang lutong ni singkamas, ang manipis na balat ni sibuyas, at ang malasuklang kutis ni kamatis, at maging ang gaspang ni patola. Ha 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 ha! Sa wakas! Nasa akin na lahat ng lasa, kulay at ganda! Sigurado kaiinitan ako ng mga gulay! Sabi ni ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nung biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Sino kaya yung bisitang yun sa tingin nyo? Si ampalaya. Pero ngayon si ampalaya, meron siyang iba't ibang kulay. At kaya po niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang
nagkagusto sa kanya. Pero alam niyo ba? Nagsisisi si Ampalaya. Sa susunod na siyang makita sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawanin sa mga kasalanan. So kakainin niyo ba sa susunod na makikita niyo si Ampalaya? Ayan, very good. Ayan ang ating pagtatapos ng ating kwento. Ang ating kwento ay pinamagatang ang alamat ng Ampalaya. Ayan, maraming salamat mga bata sa pakikinig at sana kahit hindi si Ampalaya ang gulay ay kumain pa rin kayo ng gulay kasi ito ay masustansya sa katawan. Ayan, maraming salamat po.